Diyos long time no see. Kabayan tawag na kaligo. Marayong iyafo ta nakaflu ta kamo uli. Pabilidad ta sa moye ay has to do with yung tapasan kung mag-inaagaw, yung mag-inolay ni Jesus pagan. So, alam ba yan po, de prepare yun Sa ngayon wala ito nita di ka mo. Actually, particularly, kaya po ibilay ay may yung restatement ni Pedro ministry. Tanda ito, dakal to, kaya po ikan po photo mo na sa way na agaw ay commitment ministry. Wala na dito na ilan itong ibigin ko. Yung ay nala John 21, 15 to 9. Yung iagyan na ako na yafo, takabalid na nalagbog niyafo ni Jesus ni Pedro, Simon nga anak ni Juan, mas dakal kari ipangaya mo nyakan anyan ira, wan ako ang mundo ay tataka o ni Pedro, pakalam mo Karnero ni Jesus. Pinituan ni Jesus na niyabo, Simon nga anak ni Juan. Ayat ang makari. Juan ako ang mundo ayat ang taka. Kung namangala ni Simon Pedro. Tangalang mo Karnero ira o ni Jesus. Piniluan ni Jesus na niyabo, Simon nga anak ni Juan. Ayat ang makari, maradang si Pedro, tanang hilo na niya po ni Jesus, no ayat ang nayayat. Yato po ko'y kinagin ni Pedro, ako, ambong namin iate na, ambong to ayat ang taka. Kinagisa ni Jesus, pakalang mo Karnero ira, takakulugan na, kagyan po ikaw, tuloy kaping mo, ay sikaw na pa, imamaganwa kapagkin. Ikaw na ubay na ikaya mo ang ngayon. Ngayon sa kaulo man nakalaki ka, sundatan mo ilimang, anak kanawangan na imamaganwa ikaw. Ay yangin na ka, taaliya mo ka ikaya ang yan. Kinigini Jesus yaw, pangipakanan mo na, nukon na si napatay ni Pedro, tapeno padayo ng Diyos, ay kinagisa ni Jesus, tutulang pa. Yaw iuwag na yafo, pati-mano ito. Magkumbang gamitan, ikaw ako, Diyos ni na matutuloy, ay kakatanan lalatan ni, ambong inolong ni, ambong itikarawani, ambong iditalye na patuloy. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay umaasa at nagsusumamo na turuan po ninyo kami, hayaan po ninyo na makita namin ang banal na prinsipyo mula sa langit. At gamitin po ninyo itong inyong paglingkod na daluyan ng inyong pagpapala mula sa langit. At hayaan po ninyo, Panginoon, lahat na mga aral na matutunan po namin ay mananahan sa puso ng bawat isa sa amin, at ito po ang magiging gabay sa aming pamumuhay bilang inyong mga lingkod. Iyaw iitasal ni tangalan ni Jesus. Amen.
ulit na, gagamit na ang naroon para na celebration na yung mismo likaya na kung ibili ta anniversary celebration ang tanong ko yaw mawag na iglesia ng Iran. Ngayon nung madaglag tam ng commitment ng vision of the cross. Tatay ito manono kung istorya patungkol ito commitment. Yung bagi ang manu makofong kira. They were friends. Christian nila. Kita naman ni Pastor Rezeng. Lugar na church ng cornerstone tatuloy ni mas magamagulo magatin manong anya ng membro. Ikakali ka na rin ito mag-iman pa worshipad na awang mo kayo membro. Asa mo nung mensahe na madyan na natin kagdamano. Christian sila tumamensahe at mapakadlawag na naman sa pantala yung manong na madyan ka natin. So patungkol tuloy naman mo nasingat na revival meeting. Pagkatapos, sabi itong dalawa, may revival meeting. Patagal na tayo hindi umatin. Kasi may 1 week to revival meeting. Ngayon, dumaan sila sa church, nakita nila, kapag meron pa isang gabi, last night na revival meeting, sabi na, hindi tayo nag-attend kasi wala tayong maibibigay, wala tayong maipupulit sa revival meeting natin. Nakakahiya naman attend tayo, wala tayong maipupulit. Ngayon, sabi ni ng baboy, oo nga, nakakahiya. Pero kailangan natin na umatin. Sabi ni baboy, pero ano kayo ibibigay natin? Meron pa tayong last chance, last night. Ano kayo ibibigay natin? Iniisip nila kung anong ikukomit nila sa revival meeting. Siguro, yung pastor nila, usually, inaas ang commitment pagkatapos ng revival meeting. So sabi niya, itong nakapag-isip ng solusyon, itong manok, si Yari Upa, higit na. Alam ko na, amungan na kung anong ibibigay natin. Higit ni Baboy, ano bibigay natin? Sabi ni Upa, ibibigay ko ang itlog ko, ikaw, ibibigay mo ang karne mo. Higit ni Baboy, makastali ko iyawa mo, sacrificial giving lamang. Yung sinasabi mo sa akin, ibibigay ko total commitment. So, sabi na ako, kaya ko i-mensahe commitment. Si Peter, binibigtang, ay na-fail to namimpigan ang ministry. Peter failed a number of times in the ministry just like us. Awan? Teka na. Ayan. So si Pedro, na-fail niya ito namimpigan ang ministry kagita na arutan dito. Kasi si man naman na-fail na buhay, na-fail na eskwela. Si tanganin ay nasisimat naman na nasubukan na po natin yung pag-fail sa mga projects,
Dati lamang nagandutan ito na dorko. Ngayon, pinaka maliga to failure, yung ma-fail ka ng ministry. Awayak ma-fail ta, ang lamang ngayon, pera lamang ng ministry. So, i-failure ni Peter, lumano-ano, ay grabe that Jesus called him Satan for his earthly view of discipleship. Ma-fail talaga pa. Tayo din ay nag-fail sa buhay, pero hindi naman tayo yata tinatawag ni Jesus na Satanas. Samantala itong si Pedro, sa kanyang failure, sabi ni Jesus sa kanya, get thee behind me, Satan. Mano ka dito Satanas. Yan kung itawag niya. Pinagkakalan na kanin Pedro. So, pero na po ba tayong mga failure sa buhay na tinawag tayo ng ating Panginoon na Satanas? Wala pa naman siguro. But despite of all his human weaknesses, Jesus responded with love and grace and used him mightily in the ministry. Maski napakaraming kahinaan si Pedro, katulad din po natin, maraming kahinaan, mga Kristiyano na may mga pagkukulang sa ministry, subalit tayo po ay hindi tinataboy ng ating Panginoon, bagkus niyayakap po niya tayo na minahal tayo unconditionally. Ang iinisin mo na tayo ni Pedro, Peter died a painful death for the love of Jesus. Tulit na nanono si Pedro, nimpuesto na uli na yafot ang ministry, sigkapangan niya datay para datay ni Jesus. Yung central proposition na sermon, ito kaya po ibilay na dito mo. We are called to deepen our commitment to the mission of the cross. Mission of the cross by loving Jesus deeply enough to remain in Him regardless of the cost. Iangal dayafo tanitam sitang na Kristiyano ay mamasikal ta mission na krus na Kalbaryo nitam magiddu ka ni Jesucristo o sigabarang itang mandalayon sa maski nuyaw ay kepatayan. So yaw pabiligan naman. Italutugan no, kaya ko ibilay. Love for Jesus has a direct correlation to our success in the ministry. Direkta itong relasyon na pagintutang ka ni Jesus, tapat tupal ng tumapian ang ministry. Kadua, love for Jesus must be given emphasis in discipleship. Beddan tudiin dapat ipaghinto ka ni Jesus at trabaho ng ministry. In love for Jesus emboldens us to be willing to sacrifice for the mission. Yung ipaghintutan ka ni Kristo ay pagbutukan na itang, pasikat na na inonotam, takay musik kaparan itang masakripisyo para ta mission of the cross. So, pabilidan ng all-mutukuntutam. Love for Jesus has a direct correlation to our success in the ministry. Kaya nagiging the deeper you love Jesus, yato na pa ay sigurado to masaksit ka na ministry.
So the deeper you love, the surer you succeed the ministry. No kung si ikadalan na pagigtumakan ni Jesus, may base tatong ipasaksit mo ka ministry. Kasi kung ta teksto. Disciples fail in the ministry for lack of deep love for the Lord. Disipulo nila ay pa-fail ta ministry. Meron ta simple ito ganito. Kurang mababaw to pagindu ta iyan. Ang putang mapairan mo, aru i-charges to na serta. Aru i-pastors to, iniwan nila ang kanilang ministry. Ani dahilan for a greener pasture. Mas idada, mas itukada, ibagida, ani mismo, si Pedro, may itong kaalaman patungkol po sa kaalaman sa ministry. Marunong ito si Pedro kasi si Pedro kasama ni Jesus to pigaro dun. Abo na, nagkaroon siya ng opportunity, pagkakataon, na marinig first hand. Kidlang ng mismo tayo, anak ng Diyos, ikaturuan ng langit. And yet he failed. Paski mo, ikapakas na ito edukasyon na kanis. Ano yung rason? Orang paghintunan. Actually, pagyaku ni Jesus, kani Pedro, lumanono ito. Pedro, ito kang makaring anitaw irata karuan. Tigit ni Pedro, ito kanta ka Jesus. What Jesus? Ito kanta ka. Ngayon Greek rendition na ayo i-love to gigit ni Jesus. Kasi tanong i-love Griego. Itanday ay agape, yatong I love, imekan mo, yatong i-love na yafu, unconditional, sacrificial love. Imekan mo ay phileo, ayan i-brotherly love. Ang imekan talo, eros, yan i-love na magatawa, na babayan na lalaki. So, ipagyan ni Jesus ka ni Pedro, agape na ka rin. Ay kikindi Pedro, what Jesus, phileo taka. Di po na uli ni Jesus kay Pedro, agape na ka rin. What Jesus, phileo taka. Kaya na yan po Jesus, in love them, tanisa, ay arilaman to phileo, mawag to agape. Tayo i-agape, sacrificial, unconditional to love na Diyos. Yaw lamang makufok ni ko tumanatili ang ministry maski no ang ministry mo. Yaw lamang manigurado tani ko kung kapupanawan si Jesus. Akagyanan ta Ilocano, masapul na addati agape, tanawan ti agape, addati agapa. Sinibakan mo ti Ilocano ni kamo. Ari. Ano awan to agape, addati agapa. Amo ni agapa, magdama. So, Yahweh Jesus, no masigat kamo, takot na teksto, kaya na itakani Pedro, at disipulo nila, ditang
Again, agape to love. Jesus knows the condition of a heart that will likely abandon Him in difficult times. Amo ni Jesus kondisyon na po to, that is prone to wander, prone to leave the God we love. Amo na kondisyon na kita kami foto tam yuri. Amo na no sineta tambang ifoto. Yuri kamu siggaparang masakripisyo ng ministry amo na. Amo ni Jesus i-degree ng love mo kanisa. Kasi wala po tayo may tatago sa ating Panginoon. Yaya ay Diyos. Amo na i-ono at mo habang ikaw'y nakaupo dyan. Alam ni Jesus ang iniisip mo. Alam niya ang nasa puso mo. Alam niya, higit sa pagkakaalam mo, na kapag ikaw ay humarap sa isang sitwasyon na napaka-delikado, alam niya na iiwan mo siya. Ang muna tambang na mo yan. Sika mo, meron na po bang pagkakataon sa buhay natin na kung saan tinanong tayo kung Christian tayo, sabi natin hindi. Hindi, sumasama lang ako sa mga Christian. Nag-a-attend lang ako dyan, hindi ako Christian. Kaya ba i-check mo na patuloy yung ito ko na rin? Ayuda. May ayuda ngayon. Kung Christian, huwag niyong bigyan. So ano may makifila, Christian ka tama eh. Nasikat na ka-fruit ka ng Christian. Awan, may fruit ka lang. Wala po tayong may tatago sa ating Panginoon. Alam po niya ang kaluluwa natin. Yan, unonag mo, alam po ng ating Panginoon yan. Kaya na ifulutam ay idukat kamyaya to agape. He desires His disciples to serve Him with agape love. Meron pong isang kwento patungkol sa isang missionary. Siya po ay nag-mission sa isang lugar, isang kabundukan, katribo, at meron po yata siyang 3 hanggang 7 house fellowship. Tayo na kabundukan. Ngayon, dahil mahirap ang buhay, itong missionary doon sa kabundukan, nahawa siya sa sakit ng mga tao doon sa kabundukan. Nagkaroon siya ng tuberculosis. Amo no TB, yung TB ito ang antena na. Tuberculosis. Sa kanya si Boya nagpapatuloy pa rin sa kanyang ministry doon sa bundok. Ministry na ay naglalakad pagkatapos nagbabible study. Pagkatapos maglakad ng ilang kilometro pataas, pababa, patapos sasakay sa bangka, sa kanu, pagkatapos takunita ibanan kung iban dito barangay. Pagkatapos ay may kawag to ministry na, pagkatapos ministry na dyan bigo na dalong, sasakay ng kabayo, pero may panagalit ka mas remote area. Bintang to Jempo, binayaya, all to ministry na, pagkatapos ay na bangka area, tumawid, na Bible study area, pagkatapos ng Bible study niya, nagtakay ng kabayo, sakay ng kabayo, pagkatapos ay
umakyat sa bundok kasama ang kanyang kabayo. Subalit, dahil na sa mahirap ang daan, pagod na siya, ang nangyari ay napalawang niya yung daga, dalawang kasimunan. So, aron daga lumabas ta simulan, to nawalan siya ng malay. Nawalan siya ng malay, pagkatapos, buti na lang, nahulog siya sa kabayo, buti na lang, hindi siya, yung kabayo niya, hindi umalis sa tabi niya. Yan kabayo na. Nanatili doon ang kabayo, hinintay na magising muli ang kanyang boss. At pagkagising ng misyonero, gabi na pala, hindi na maitutuloy ang kanyang mission. Umiyak siya. At nakinig ka ni Lord, Lord, you know that I failed you today. I failed you today, Lord. But you know that I love you. Hindi ko nagawa ang pinagagawa ng Panginoon sa akin sa araw na ito. Subalit, Panginoon, alam mo na mahal kita. Meron po ba tayong pagmamahal katulad nitong missionary? Again, is sacrificial lang. Tumaskino at ni, i-message mo, tang mission field, e kita magatali, mega po na itukat ng iyan. Kaya kang arandi ay adalan ng commitment, tao na nagagalan na yafa, nagagalan ng commission of the boss, itukat ng sila. Amen, katuan. Ipagito kani Jesus ay mawag to beddan to diin ka discipleship. Mawag to beddan to dakal to halaga. Dakal to importansya in discipleship. Believers must be encouraged, taught, and challenged to love Jesus with all their heart, soul, and mind. Nung kaya kang tumasaksid in ministry ka, yung trabaho na niya, mawag to ka iglesia, bedang ang ma-enganyoan, matutuan, ana ma-challenge believers kira. Ito ka no yapo, ika-tiger po itong ikarawan. Ana nono. Kaya kung naman ko simple, tunto na yapo. Itang tungpal ka rin na. Ang mission tam, simple lamang. Love God, love people. Ikanayan ito, Tolita Church. I-ministry na CBCC, i-ministry tam must be an overflow of our intimate relationship with God. I-ministry tam ay dapat ito pinampaligan. I-ministry tam ay dapat ito inudyukan na naman na sinamuta kawang nila. And ministry tam ay ayan na dapat influensya na aninaman to nervunan to ang panapatan. Kada CBCC family, kada Kristiyano, no kaya mo ministry
alakaya mo magkasta in ministry, dapat ipamegapanan na altar na krus ng Kalbaryo. Ayaw na ispal na kwarto tumayawa kanimo. Na promesa na tuloy. Ayaw na ispal na kasikatan. Namin in ministry, tumatupal tamapyan ay ministry of love. Ikigit na ni Apostol Pablo, the love of Christ compels us. Kung minsan, ginagaya nila ang ministry natin ng mga ibang religion. No may tanda na fuki, no may tanda madumaruma, tulugang, ganon din ginagawa nila. O yung BCBCC, malang po ila, o mayroon ka papayo, kada linggo. Mapapansin natin, ay dinuduplicate ang trabaho natin. Pero hikayatin ang mga tinuturuan natin na babalik o pupunta sa kanila. Subalit, hindi sila nagtatagal. Siguro, tagalan kong duwala kong egenotari trabaho na limara kong at the most. Kabalin na limara kong awakan na ilanganin kasi gaya-gaya. Bakit tayo? Bakit ang mga kapastoran natin? Bakit ang mga lingkod ng Panginoon na taga-CBCC ay nananatili doon sa mission field? At meron silang commitment sa kanilang trabaho. Kata, simple, aral lang, ipagintug na tayo. Yes, CBCC lamang ipatrabaho, especially mga pastors na walang sahod. Ano man itong na pastors tumas kinutang na gabi, mag-iira matay, mag-iira malimo, no tiyempo na magdakal, no tiyempo na bagyo, nagpapatuloy pa rin sa ministry. Ano ang kanilang sikreto? Simple, indukat na niya. Yan ang ikinofana. So, importante na kada iglesia, kada ministry, nagdang dakal importansya ipagintug na niya. So, love for Jesus must be given emphasis in discipleship, conditioning the heart of Christians to love Jesus deeply, to be ready to face challenges in the ministry. Dapat church, sitag namin na taga-CBCC, method o di pagintutay na po. Method o di. Yari ikalwag, maasar na. Pero si Pedro, 3 beses sinabi, Jesus, Pedro, ito ka pa kaliwan ng Jesus. Pedro, ito ka pa kaliwan ng Jesus. Pedro, ito ka pa kaliwan. Nakakita ka na si Pedro. Ganon din dapat ang mga pastors natin. Ngayon, kung nagtuturo ang mga pastors natin na parang paulit-ulit, siyempre nakakita si Pedro, kita na imensahe ni Jesus si Pedro ang nagtutugan na si Jesus. Yan imensahe. Ngayon, kinagawang Christian Scholars, ipanoon nangyari, kinigi nangyari ito yung i-remind nayaya to namintaluan na ni-deny si Jesus. Pero, yan ang i-check mo na ma-repent.
sa kuya ka pa, maski no mataki, no laging tinuturo itong pagmamahal kay Jesus. At parang nasasaktan po tayo dahil kinukulit tayo ng mga pastors natin. Kano tumarake, dapat yakapin natin ang tigitan. O parang akan po ang rabi, binyakan ka ni Jesus, parang agape ka. Para ilang po i-condition ng fotografa. So, kasi talawang ng ministry mariga ang ministry. Kita kawin isiga na bagay kalaman ng tamang no kampo dati i-condition nono mo kaya nung tao pagito na takani ni Jesus. Tatay ito pakiyafu kasi no ambitions no iyafu mo motivation and orientation na polay na kainalawan na si Jesus ay masingang po ito i-shallow to dahilan. Kaya rin taarumi ka ng kanayo yaf. So, anilamang na gawain kamo dapat igantang to dakal to importansya ipalinto lagi Jesus. No narayon itam na yafu manood itam sa katang basta ginto magmaser binakap mag-ministry nga magyawa nga mabari yahu mo pagkila marugaan mo kamahalan natin. But ultimo may katalo church at ito may katulong ng point, may katalo na sa point. A church that is offering good health, material blessings, and prosperity instead of helping believers to know Jesus more, to love Him deeper, is moving people away from the love of Christ. So, ulit ko kiging. I-iglesia, to itabana ni kamukadalig ko, yaprusin ni kamo, ang alok sa inyo ay kalusugan, good health, material blessings, pagka ikaw ay naging Christian at mag-commit ka, magiging tapat sa paglilingkod, i-bless ka ng Panginoon ng maraming material blessings. Prosperity. No, mag-check ka tayo, CPCC, magtrabaho ka tayo, mag-prosper ka ng patuloy mo. Yaw nga klase na ministry, yaw nga klase na tuto, ay iarayo na kamo tapaginto na ka ni Kristo. Ano dapat natin gawin? Layuan po natin ang anumang iglesia o no ministry na ang kanilang binibigyan halaga ay ng kalusugan na physical to pagpapala, material to blessings, prosperity, earthly things i-offer na. Arayuan no, kung makipagtrabaho na nila. Yan ay ito ministry na yako. Churches na ito, ang pinapakita nila, ipinagmamalaki yung building nila ang ganda.
100 million o 200 million i-building the facilities. Ang ganda ng music at mga worship leader nila, mga artista. Makasta in music, building tulog ka, carpeted, air condition. Sobra kasta na. Tulog ka, ay makasta i-program na, makasta i-parkinan, kaya sige na i-pag-adnian, pagkananan, o pagkafeyan. Ay, ikaw ang to pastor sa takitira, kapag ka nakakita ng mga grupo ganito, gusto maging bahagi, hindi lang gusto bahagi, iiwan ang CBCC at maging bahagi ng isang iglesia na nangangako ng kayamanan, kasikatan, parangyado buhay. Sintag na CBCC, baligiriga ay tamlaman. Amen. Awan ito makakasta. Pati na yung bubog natin, hindi natin napapalitan. Ito nga, pati tiles natin, hanggang ngayon, ganyan pa rin. Kasi, baliga ay papalik na itangla itali. Kasi walang meron sa atin na nakakaakit sa kanila. At inaamin ko naman na wala tayong maibibigay, maipapangakong material o financial to bagay sa kanila. Dahil ang meron lamang po sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. Yan lamang kiikatagima. At ang ituturo lang sa inyo, mahalin siya. Kaya yung may tao, tayo garay ang Manila, kung may iwami, kung daw i-charge, kung daw ikadakal na. Dakadakal i-offering, pakakasta i-programs na, pakakasta i-facilities. Sa mo rin, CBCC, pangbayo ka mo kadaanan i-style mo. One is CBCC, pangbayo, kadaanan. Inaamin po natin, actually, hindi basta kadaan. It is an ancient approach, but it is the way of the Master, the way of Jesus. People reaching people. That is our method. Tolay, maging disciple to tolay. Hindi yung bibigyan kita ng pera, punta ka sa church, hindi ganun tayo. Yung may takatolay, makikita nito bilang tagarali. Nabindugan ng Diyos, alam mo sa Jesus, mababawi ka, may katag-church. Yari-yawa tayo. Amen! O, siya mo, ngayong panawan mo si BCC. Ang ilamang yung ministry ulit ko ito, tanapang itong dunafera kapag ito ni Jesus. Panawan ko na yata, i-review na ko ng Diyos. Kaya naman rito, agad ito dyan, napahiwa. May kapunta, wawawi. Kapunta, wala tayo dyan. Ikaw, awal ko na. Ngayon, kung narigo ka mo, narigo ka naman mapapasok. Siyempre, at kaya magkatuyan i-emphasis ng ministry ba? Makasta magbabas ka ng balingami, siyempre. Kasi bendisyonan na ng Diyos. Kaya balik ko yan kung ikaya ka mo. Balik ko yan kung ikiniso ng ministry. I-ultimo, our love for Jesus emboldens us to be willing to sacrifice for the mission. Pagdutan ka ni Jesus ay pagdutukan ni itam ka pero sigabaran itang masakripisyo na mission. The disciples gave their life to the ministry because they know who Jesus is. Kung natin kasi nila.
Yawa na ipatuloy na ang ministry. Megafuta kilala na lusindi si Jesus. Naming itolay o i-Christians ka o sigaparan kira mangi yung frusita patuloy na ang ministry. Mas kinawan ito ang muna ito malanda among kilala na si Jesus. I-ministry ay malinga. Hindi po madali ang maglingkod sa ating Panginoon. Mahirap po. Actually, it calls for a sacrifice. Sigamarang itang dapat masakripisyo. Akala ko ito mapalit i-ministry. Ipakyaw ko. Nung tinawag ni Jesus ang mga disipulo mula doon sa kanilang trabaho na paningisda, tapos mabaling ira to fishers of men. Bakit kaya nila iniwan ang kanilang business? Actually, yan ito basta yun. Ito mag-imanang o pagkanana mo. Yan ay business. So, ang iniwan ng mga disipulo, business nila. Mga kaibigan nila. At sumunod kay Jesus. To ensin. Natatama. Nataka-idisipulo ay patuloy nilang ginagawa ang trabaho ng ministry na alam naman nila kung ginagawa nila ito ay masasaktan sila o mamamatay sila. Natatay, disipulo na ako na tumatay ira, matakita ira, ikanangalayot na po ang ipakuha ng ministry. Nata! Alam mo, yung pag-commit sa ministry ay abnormal sa mundo because it flows, it is counter culture. It flows against our blood in my ministry. Alikimuha nila ito. Daralan na napatuloy na, kajang te-charts. Kung nalikin na friends na dara. Mga kapit-bahay natin, bakit ganyan ginagawa niya? Sinisira lang niya araw niya, yan ang waste of time. Kasi hindi nga normal ang ibang ministry. Ilan mo, kaibigan mo, tingin nila sa inyo, mga uto-uto, o naboyo. Pansun ka mo kasi kung saan lamang yung oras mo na natay-disip mo ilang. Amo dato no ay tumutol niya taw na dalang basigali nga naman. No tumutol niya taw na dalang ay awan to kasikatan no ay persecution and death. Kaya napatuloy niya tayo hata mega fakat dinisipida at pagkolay na tumatuloy na pagkakas ni Jesus. Tuigdugan na si Jesus. Yan ang ipakyaw tayo bintang maulito mo. Yung conclusion. How deep is your love for Christ? Gaano po ba natin kamahal ang ating Panginoon? Would your faith still stand if it costs you everything? Ipananampalataya mo kaya nandun pa rin kung kinakailangan isakripisyo mo lahat ng meron sa iyo. Sa katarwang ng ministry, we do the work of ministry when it is convenient to do so. Pag kami trabaho ng ministry, okay lamang, at convenient time.
komportable ka. Nagme-ministry tayo kung minsan, kung hindi ito sagabal sa pansarili nating interes. Subalit, ayaw po natin mag-commit sa ministry to avoid paying tithe down sa ministry at hindi na natin nagagawa. Yan personal selfish ambition natin. Ay, hindi ako mag-commit sa ministry, mamaya nakatali na ko dyan. Eh, hindi mo na nagagawa yung personal to attend na kapatolek. O takot tayo dahil kung mag-commit tayo sa ministry, baka masagasaan ang pangarap natin. So would your faith still stand if it costs you everything? Maraming umiiwas sa ministry, hindi nagko-commit sa ministry sapagkat alam nila ang ministry ay tinutuligsa ang kanilang klase ng pamumuhay na iniingatan nila, kinokontrol nila, instead na isurrender fully sa control ng Panginoon. Your relationship with Jesus is the greatest thing you can ever have in this life. Kamu basta iwanan, kamu basta itapok irelasyon mo kay Jesus. Therefore, at the end of the day, when you breathe your last, the only thing that matters is your relationship with Jesus. Sa ano, inaatag mo, ultimo inano mo, taday naman importante, irelasyon mo kay Jesus. Nga, hindi ka tayo ko want to set it. Makahimitag namin. Sa ano, last na naitag ko tamang inano mo, eh kampo kikini, inapubiyo, dito ko ta, nag-ipumatay. Inapubiyo, diploma nga inapubiyo, award ko nila, nag-ipumatay. Tante lang ito. Relasyon ko nagkatolik, relasyon ko ng Jesus. Bendisyon lang mo po, naging namin itong tuntong tuloy sa akin. Ang ngalan ni Jesus.